Amen. I request everybody to please stand and let us open our Bibles in the book of Joshua chapter 22, and we will read from verse 21 up to 27. What a nice song nga ilang i-dedicate karon nga adlaw para sa atong Ginoo, no? Grace alone, which is true. Every day we are living under the grace and mercy sa atong Ginoo. Katong milabay nga simana na ay mga nadisgrasya katong diri sa sa bato. Ang driver di na may tsura kay napislat sa kakusog sa impact. And goal gito yang pamilya, pero pasalamatan nata diri karon sa balay sa Ginoo. Nagkatapok, nagkahiusa sa pagsimba o sa paghimaya sa atong Dios. Joshua chapter 22 verse 21. Akong basahon sa kusog, basahan niyo sa inyo ang mata. This is a very interesting story in the Bible sa book of Joshua, and this is a very good move which is ato i-apply usab sa ato ang panimalay, that we should make a remembrance sa atong balay, that every time na makita na sa atong balay, this would always remind us nga mga lagad og tarong, musimba og tarong, magtarong ta sa atong kinabuhi kay naay Ginoo nga nagalantaw, gusto niya siya mahimaya sa atong kinabuhi sa tanang higayon. Joshua chapter 22 verse 21, it says here, "Then the children of Reuben and the children of Gad and the half-tribe of Manasseh answered and said unto the heads of thousands of Israel, The Lord God of gods, the Lord God of gods, He knoweth, and Israel He shall know, if it be in rebellion, or if in transgression against the Lord, save us not this day, that we have built an altar to turn from following the Lord, or if to offer their own burnt offering or meat offering, or if to offer peace offerings thereon, let the Lord Himself require it. And if we have not rather done it for fear of this thing, saying, In time to come your children might speak unto our children, saying, What have ye to do with the Lord God of Israel? For the Lord God hath made Jordan a border between us and you, ye children of Reuben and children of Gad. Ye have no part in the Lord, so shall your children make our children cease from fearing the Lord. Therefore we said, Let us now prepare to build us an altar, not for burnt offering nor for sacrifice, but that it may be a witness between us and you and our generations after us, that we might do the service of the Lord before Him with our burnt offerings and with our sacrifices and with our peace offerings, that your children may not say to our children in time to come, Ye have no part in the Lord." Let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, Lord, salamat nining opportunity that we are here gathered in your place to glorify and praise your name, for all the blessings that you have bestowed upon us for the past days. Lord, thank you that your grace and mercy has always reminded us every day that we are nothing in your sight if it is not your will that we will still live on. And Lord, today, amo ang ginadedicate kini nga service para sa imong kahimayaan. And Lord, we are also asking for forgiveness sa mga sala nga among nahimo. And talk to us through your words, and may you bestow us your heavenly wisdom and good understanding. Lord, nasayad ikaw sa among mga kabug-aton karon, mga pagsulay nga nana mo karon, mga butang nga nagahatag og dili maayo nga impression sa among kinabuhi. And Lord, akong pagampo nga sa pangalan ni Jesus, abuga kining tanan, Lord, sa among kinabuhi, nga mag-focus kami sa imong pulong karon o sa imong langit nun nga kaalam. Ayo itugot amahan si Satanas nga magadisturbo, magasamok sa among panibahon,
Upon Lord, cover us with your precious blood and surround us with your thousands of angels. And use me mightily today to deliver your words. And your words, Lord, I am praying that will not go in vain, but it will be an inspiration. It will strengthen us. It will inspire us to do more in glorifying your Son, Jesus Christ. Kinitanan akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balan ni Espiritu Santo. Amen. Magabalik kamo sa paglingkod. The story of Joshua chapter 22, although it happened thousands of years ago, but it is still very significant in application sa atong kinabuhi karon nga panahon. And I am praying that this message will convey not just for inspiring us, but in driving us to be more serious. Not just sa atong kaugalingon sa pagpangalagad sa Ginoo, but to pass it on sa mga musunod na generation. Think of it, nga ang atong pagpangalagad karon, it is not just nga mahimaya nato atong Ginoo, but what we show, what we are showing to our children is for them to witness nga kita mismo nangalagad nga by that time kuhaon ta sa Ginoo, no? Walay permanente din sa kalibutan. Ako mismo ako kabalo hantod kanos ako. But I am trying my best according to the Word of God and by following the principles of God, that if I will go home to Glory Land, ang musunod nato nga henerasyon, they will always know, they will always follow, and they will always continue to glorify our God. You know what happened in the story sa Joshua chapter 22? Ang book of Joshua is different from the book of Pentateuch, labi na ang book of Exodus, wherein ninggawa sila from Egypt, padulong sila sa Promised Land, which is in Canaan. Now, after nila nga napildi ang ilang mga kalaban sa Canaan, mauna ni ang panahon nga ang 12 tribes of Israel, they will settle down to make their own community nga mahimo silang sustainable. And so, sa dihang dili magid sila pareha og pamuhi tanan panarbaho, kining tribo ni Reuben, ni Gad og ang half sa tribo ni Manasseh according sa verse 21, nag-separate sila, no? They are in the river Jordan on this other side, pero tungod kay daghan sila pamuhi nga mga hayop, karnero, baka, no? Camel ug uban pa, dili haom sa ilaha ang lugar nga asa sila nagtapok sa side of Jordan, which is ang Canaan. Napo dito ilang templo sa Shiloh. So nananghid sila kay Moses even before, and then karon kay Joshua, that they will move on the other side of Jordan, no? Sa tabok sa Jordan, kay naa dito ilahang nakita nga potential nga mabuhi and mo-flourish ang ilahang mga pananom, ilahang mga kahayupan. And so when they were settling there, naay mga rumors, kinig yung chismis, Kuya Gugay, no? Even sa ilang panahon na ana ni siya, muna magbantay po ta. There were rumors, sa dihang ningbalhin na ang tribe of Reuben, Gad, and half of the tribe of Manasseh, nga there were rumors nga naghimo silang ilang kaugalingon nga altar. Kaya nga nakitaan man gud pod sa atbang, no? I don't know what's the exact distance, pero nakita nila nga na sila ginahimo nga altar. And as you know, God is so very specific in terms of worshiping Him. Dili siya gusto nga ato siyang simbahon at our own way, at our own convenience, but what God wants us is to worship Him, not just in spirit and in truth, but the way it is, diyon sa niya pag-set up. And at this time, sa diyang nasettle na sila sa Canaan, ana ang Ginoo kay Joshua, Joshua magtukod ka diri og templo, tabernacle diri sa Shiloh. And 3 times a year diri mo magtapok. And so sa diya nakita sa uban nga tribe nga ang Gad, ang Reuben o ang half tribe of Manasseh sa atbang sa sapa
nakita nila nga nagtukod sila og di nila matumbok kung altar ba gyud ni siya, simbahan ba gyud ni siya. But it's a good thing nga naalarma sila kay ano, even before ni nahitabo nga nakita nila nga basig nagtukod ni og altar sa mga Diyos. Kay di ba it happened sa ilang tribo nga while ilahang push out, no? Gipanghurot nila ilang mga kalaban na nahitabo sa Belpure nga sa dihang ang mga Israelitas natintal sila sa mga Diyos sa ilang mga kalaban, which is nisimba sila, and they have this interracial marriage which is gibawag sa Ginoo. Unsay nahitabo, gitunglo sila sa Ginoo, and there were 27,000 Jews nga namatay at that time. So sadya nakita nila nga naghimo sila og structure, una-una nila ba sinog, gihimo nila ni nga altar nga templo para sa ilang Diyos. So dili nila gusto nga mahitabo ang katong history nga na tunglo sila nga daghan ang namatay. So what happened is si Joshua nag-commission siya through kay Phinehas. Phinehas, ikaw man ang priest sa ato ang templo, sa atong tabernacle, adtuan na sila dihabe. Pagdala ka og napulo ka representative sa kining naa nato diri nga tribo as our elders, then you go there and inquire if ang ilang gihimo is altar o templo para sa Diyos, dili para sa atong Ginoo. Badlunga sila kay dili ko gusto nga matunglo sila kay madamay po tag-apil. You see, ingunani dapat ang mindset sa isa ka pamilya. Dili ta dapat maglahi-lahi o Ginoo nga ginasimba. Ang atong Ginoo isa lamang. And mao ni ang gikadlukan ni Joshua, and we should understand in the next 2 chapters, sa chapter 24, verse 15, sa ingon ni Joshua, iyang gitapok ang ilang katribo, ingon niya, pamili mo karon nga adlaw, kinsa ang inyong simbahon. Pero ano si Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ang pagpangalagad sa Ginoo dili pinugsanay, but it is a free will. Pero sa dihang natestingan, natilawan ni Joshua ang panalangin, ang kaalam, ang kadasig nga nakuha niya gikan sa atong Ginoo, dili og dili na gid siya mubulag. Sa dihang nakita niya, Phinehas adtoi didto kay dili ko gusto nga madamay ta, matunglo tag-apil. Mao na in verse 21 sa atong nabasa kaganiha, nagatubang sa council gipanguluhan ni Phinehas ang mga heads sa tribe of Reuben, Gad, and half of Manasseh. And they answered unto the heads of the thousands of Israel. Gipangutana sila, unsa man na inyong gihimo? Unsa inyong gihimo nga altar? In verse 22, ilang tubag, the Lord God of gods, the God of gods, kapila ginalagi balik, kaya nga no, walay laing Ginoo nga makagagahom sa tanan, kundi si Ginoong Jesucristo lamang. Mao na confusion sa atong kalibutan karon kay daghang Ginoo ang ilang ginaalagad. No? Take note kining India. Ang India, they have more than 3,000 gods. And you know what they do? They do not separate themselves, but they worship all these gods. Mabitaw, sa diyang si Dwight L. Moody, nag-mission siya dito and he was preaching about Jesus Christ. Unsa tubag sa mga Indian, no problem. I will just add this Jesus Christ God of yours to my 3,000 gods. And as you know what, our God is a jealous God. You should know that better. And that is written in the book of Exodus. I am a jealous God. Dili gusto ang atong Ginoo nga nay kahati sa atong pag-alagad sa iyaha. Mao ni sa diyan nagatubang sila, ingon niya, the Lord God of gods, the Lord God of gods, He knoweth, and Israel He shall know if it be in rebellion or if in transgression against the Lord. Ana sila, please, sir, si Phinehas, hibaluan ninyo kung kining among gihimo nga altar para ba ni nga nagrebelde mi sa Ginoo or para ba nga among gisilo ang atong Ginoo.
Inyo pa sa verse 23, that we have built as an altar to turn following the Lord. You see, naghimo din silang altar. Nga maskin layo sila sa tabernacle, this altar, this memorial should be a reminder nga maskin nalayo ta sa nabulag ta sa atong pinaka-main nga family, but this will be a remembrance that they will not stop, they will not cease in praising, in worshiping God. Kaya nga ang ilang tuyo, dili lang kay ang presente nga mga henerasyon ang makakita. Because time will come, mamatay man tong ilang mga katiguangan, mamatay man tong musunod ng henerasyon, mupuli man ang sunod ng henerasyon, but that memorial that will stand still in ages sa ilang nasod, sa ilang lugar. This will remind every generation. Ang gihimo na standard, gibilin nga pamana sa atong mga ginikanan is ang mga lagad ug tarong sa atong kaya nga natagam na sila, pila ka thousands ang namatay sa ilahan. Kadto pa lang pagtabok nila sa Red Sea, supposedly 11 days lang ilang biyahe gikan sa pagtabok sa Red Sea padulong sa Promised Land, but it took them 40 years. Kaya nga gilimpyuhan siya. Because there were still among them sa ilang tribo nga daot o kasing-kasing mo nagiging rebellious heart. Rebellious heart, and they transgress diha sa balaod sa atong Ginoo. But at this time, ingon sila, we are so sure, sir, mga elders sa church, that we have built as an altar to turn from following the Lord, or if it to offer their own burnt offering or meat offering, or it to offer peace offering thereon, let the Lord require itself. No! Kining altar dili ni para sa mga Diyos-Diyos, but para ni sa atong buhi, sa atong pinakagamahanan nga Dios. Because it's sad to say, and it's sad to know, na yung mga Kristohanon nga pamilya nga nagkabulag-bulag sa pagpangalagad sa atong Ginoo. And my family is not exempted about that. And you know that very well. And this is why our message today conveys nga magkahimusa ta dapat. Kanang pagka-daotan sa atong kasing-kasing, that is our old human nature. And that is why in the book of Colossians chapter 3 verse 16, Colossians chapter 3 verse 16, open your Bibles. Colossians 3 verse 16, mao ni ang tambal para kitang tanan magkahiusa sa pagpangalagad ug sa pagsimba sa atong Dios. Colossians 3:16 it says here, let the word of Christ, listen, word, meaning ang pulong sa Ginoo, ang prinsipyo sa Ginoo, ang commandment sa Ginoo, ang mga hukom o ang mga decision nga gihimo sa atong Ginoo, mao ni ato ang unsa daw mudwell, muhari sa atong kasing-kasing kinabuhi. Let the word of God, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. This is the true, the genuine, and the right kind of wisdom that should have sa atong panimalay. Teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Mao ni ang target sa atong Ginoo, mao ni ang gusto nga naa sa atong pamilya. Naaman tay mga nagkalilain nga prinsipyo sa personal nga prinsipyo. Pero sa pagpangalagad sa Ginoo dapat we are united sa prinsipyo. Not just in principle, in Hebrews chapter 10 verse 25, we are reminded here that we should not forsake the assembling of ourselves. Sama niini nga panagtako. Tuod naman tayo live streaming, but our purpose atong live streaming sa atong mga kaigsuonan nga naa sa gawa sa nasod, no? Nga dili sila ka-come up sa oras sama diri nga naata magkatapok. But every Sunday, make sure and make time. No other reason, among other reason,
Except nga kung emergency, ihatag ina sa Ginoo. Because this is His commandment. Hebrews 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Kining inani nga panagtapok, dili lang kay nagapaminaw lang ta sa pulong sa Ginoo, but nagahatag ka og kadasid sa imong katapad. Gahatag tag encouragement sa atong katapad, no? Makita man to si Brad Binso, madasig ra ba ko pag makita na ako to siya, kauban mi magsimba. Asa man to si Sister Inani, si Brother Ilana. You see, it is God's commandment as well nga managtapok ta sama niini. As part of worshiping God. And in Romans chapter 12, verse 1 and 2, siya ito di balik-balik, Romans chapter 12, verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present yourselves as a living sacrifice, holy, acceptable, unto God, which is your reasonable service. Nagtuo manggod ang ubang tribo, kauban ni Joshua, nga naghimo sila ilang kaugalingon nga templo dito, or ilang gihalad sa mga Diyos nga templo, para magsimba sila at their own convenience. Nga dili na sila mutabok sa Jordan para thrice a year magtapok sila sa tabernacle, which is mo nag-set up sa Ginoo. You see how big sacrifice it is ang magsimba sa tribo sa Reuben, Gad ug sa Manasseh, nga mutabok pa sila sa River Jordan thrice a year para lang mosimba. But then naghimo sila ani nga memorial, nga remembrance nga altar. Dili kay magsimba sila in their own convenience, but it is a memorial nga ang musunod nga henerasyon, they will be reminded nga pag makikita mo ani ang schedule sa pagsimba, tabok mo sa sapa, simba mo dito. Because praising and worshiping God and serving God requires sacrifice. Mo na tinuod. It requires sacrifice. I could still remember siguro mga late 80s. Yeah, late 80s. Sa diha nga akong amahan, yung balik sa pagpangalagad sa Ginoo. And dito siya, ningbaid og balik dito sa lugar sa akong lolo, sa Compostela, no? Sa lugar, sa lolo usab nila tata, o ni Gaga. Every Sunday, mutabok mi sa sapa, sa Batoto. Sayo pa mi sa buntag, mga alas 6, tabok nami. Lapad ang sapa, mura pog inanig og kana sa plaza, inana kalapad. Gamay pa ko. Napod akong mga igsuon. Pagtabok na mo, ubo na mo amuang sanina para dili mabasa tanan. Then pagabot sa tabok, mag-ilis na po. Kamitan ng pamilya. And we will be there the whole day. Muli mi, hapon na kaayo and gabi. And that goes on for, I think, more than a year before minibalik diri sa Davao. Then nag-start, ako ama nagbalik, nga nag-backslide siya before as a pastor. You see, that is a really big sacrifice ako una-una. But that really formed a good memory sa akong kinabuhi because my father have set a good memorial, a good act that I will remember and I will cherish it for my whole life. And that is one of the part in my life nga na-inspire ko, although I have the potential nga mahimong abogado, but then I tend to stop that practice, then go back to what I love first, serving God. Even my wife, before mi naminyo, dili day before naminyo, but sa diyang uyab pa, may ako din siyang giingnan. Kung magpastor ko, pakaslan pa ka kunin mo? And she said yes, without a doubt. And you know what? After a year nga nagpakasal mi, she stopped her profession as a civil engineer. Then on, everything is history na. And then inanin na ka. It requires sacrifice.
It requires sacrifice ang pagpangalagad sa Ginoo. And not just any sacrifice nga ginapangayo sa Ginoo, but ang giingon dili that you present yourself as a living sacrifice, holy. Dili pwede nga mga lagad ta sa Ginoo, musimba ta sa Ginoo, pero diyan lang ta mahimong balaan pagka Domingo. Gikan sa Lunes hangtod sa Sabado, kalibutanon kay ta. Daotan ba nag-require sa Ginoo nga magtarong ta sa atong kinabuhi? This is why Jesus came in our lives and we accepted Him as our Lord and personal Savior. Kay dili ta ganahan, dili ta gusto sa atong karaan nga kinabuhi, nga pulos, kasalanan, daghang kahilayan, gubot ang atong kinabuhi, atong kasing-kasing, atong una-una, sige lang kakitag away, and ang atong naangkon ang kamatuoran. God wants us to sacrifice in serving Him. And number one, being holy in His presence. Number two, acceptable unto God. You know what this means? Sacrifice. Kaya daghang karon nagapangalagad, nagasimba. But Lord, I want to serve You. I want to worship. I want to praise You with these terms. Tagaan pa niya terms. Ang atong Ginoo. Dili na mao ang sacrifice nga gusto sa Ginoo, musimba ta at our convenience, dili as what God has set up. Pwede man ta musimba sa atong balay. Pero naatay simbahan nga giasay sa Ginoo nga diha ka simba adto ka diha. Hebrews 10:25 adto ka diha sa panagtapok sa atong balay usab. We should treat it as a sacred place. Mao na, ang pulong sa Ginoo nagadwell, it enrichly sa atong panimalay. The Bible is true in Romans chapter 10, verse 2 and 3. That there are Christians who are serving God in their own convenience. Romans chapter 10, verse 2, it says here, "For I bear them record that they have the zeal of God, but not according to the knowledge of God." They have the zeal, na sila'y kasibot sa pagpangalagad, pero dili mauna ang giset up sa Ginoo nga pagpangalagad. Number one, when we go to church, we should dress up in modesty. Monang uban, even gani, makakita ko uban ng mga pastors nga when they preach, ang ilahang sanina, dili lang kay not in decency or in modesty, but mura bitaw ilahang ginahaom nga mo fit in sila sa kalibutan. No, God did not call us to fit in sa kalibutan, but to serve Him in spirit and in truth. That is why God said, be a sacrifice, a living sacrifice. Number one, be holy. And number two, acceptable unto God, which is our reasonable service. Kadagang kung makita nga ang uban sa diyang musimba ilang sanina 2-in-1. Kabulo mo sa 2-in-1? Kanang inig humagsimba, muditso din sa mall, mulaag. So ilang setup, dili gyud ingon nga pangsimba. Kay kung may kag pangsimba, sa lalaki pa lang daan, dapat formal. Di ba? Inana, dapat dili baguna sa sakripisyo. But we are not here to impress sa atong katapad, but we are here to glorify our God. Do you think giganahan mo niya akong suot? Katawa na po. It is a sacrifice because I want God to be glorified in my life, and I want to set up an example. Nalipay ganyan ko kaya akong anak siya, Dad, asa ako ang suit? Hulat lang, maabutan na sa imuha. Kaya nga naman, kung sa panahon sa mga Israelitas, naghimo sila literal ng altar for a memorial, nga kung makakita ang mga musunod ng henerasyon, they will remember, naghimo nila nga musunod ta sa set up sa Ginoo sa pagpangalagad, dili kay atong convenience. Sa atong balay, kinsa man ang pinaka-good example nga makita sa atong mga kabataan, daw be? Kita nga mga ginikanan.
Mauna kita nga mga ginikanan, magtuon ta, maglig-on ta, musunod ta sa prinsipyo o kamanduan sa atong Ginoo, di ba? Sa Bible study ni Gladys kagahapon, na-quote niya ang Deuteronomy chapter 6. In Deuteronomy chapter 6, verse 1 up to 6, gisaysay diha nga dili nato kalimtan ang judgments, ang commandments, ang mga desisyon nga gihimo sa Ginoo. Ug sa atong kabataan, sa atong balay, when thou liest down and when thou risest up, atong hisgutan ang pulong sa Ginoo. Sa diyang mga unta, manlakaw ta, dili nato kalimtan ang paghisgot sa pulong sa Ginoo. Okay naman na maghisgutan na ita about our future life, no? So ito pag-set up, pero di po nato dapat kalimtan ang paghisgutanay sa pulong sa Ginoo sa atong mga kabataan. In verse, balik na sa atong text verse of Joshua chapter 22. So there, they declared it, nga amo ning gihimo, nga altar, nga memorial, dili to serve the other gods, not to serve our convenience sa pagpangalagad sa Ginoo, but a reminder. Maskin pag mutabok mig sapa, musimbag yun mi ana. In verse 24, ingon pa dire, and if we have not rather done it for fear of this thing, saying, in time to come your children might speak unto our children, saying, what have ye to do with the Lord God of Israel? You see, it is not just a memorial, ang ilang gitukod nga altar for them to remember and the generations to come to remember how to worship what God has set up dili at our own convenience sa pagsimba, but also to remember about fear of God. You see, this is our problem nowadays. Daghan ang nakaila kang Ginoong Kristo, but the question is, pila lang kabuk ang naitinuod nga kahadlok. Pag musulti kag na kahadlok, kanang musunod ba? Mupailalom. Lahi ning naikahadlok sa Ginoo kay maski pag wala ang ginikanan sa iyang presensya, kanang mataa magtarong o magtarong gyud sa iyang kinabuhi. And that not just goes sa mga kabataan, as well usab sa magtiayon. Kaya kung wala imong asawa diha or wala imong bana, magtarong o magtarong gyud ka sa imong kinabuhi. And this is the great benefit sa dihang natay kahadlok sa atong Ginoo. In 1 Corinthians chapter 14 verse 40. 1 Corinthians chapter 14 verse 40. It's not just nga mga lagad ta sa Ginoo with all sacrifices to follow what God has set up. Just and in presenting ourselves as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is our reasonable service. But here in 1 Corinthians chapter 14 verse 40, it says here that let all things be done decently and in order. Inani ba ang atong nakita sa kalibutan karon when they present themselves at tubangan sa atong Ginoo? Inani ba ang atong nakitaan sa uban nga mga religious group when they worship God in decency and in order? Mula gini, sa panamit pa lang nato daan, there should be decency. You know what decency means? Sa Bible it is gi-emphasize in modesty. Kaya nga naman, basin inigsimba nato dere, unya, naka-miniskirt ka, ang imong katapa, dili ka focus sa pulong sa Ginoo, magsige na nagpasiplat hinuon. Imbis mapuno iyang espiritu, basin mulupad na hinuon ang iyang espiritu. That is why God said, we should do all things in decency, not just here, sa atong panimbahon, but every day sa atong kinabuhi. Because it's sad to see, sa akong experience, sa ako personally, na ako'y mga pastors makitaan nga
mugawas, no? Maki-fellowship sa uban ng mga pastors as well sa Samoa. Pero nakasando lang, gawas ng balahibo sa kilikili, lain po kay tanawon. Nya, ang uban pod mag-short pants, no? You see, if that is how I give my opinion, because God has instructed us that let all things be done decently and in order. How come there's an order about that? Nga kana bitong, di ba? Remember in the book of 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Unsa ni atong lawas? Unsa ni siya atong lawas? This is the temple of God. This is the temple of God, and how we should treat ourselves is a temple of God. Can you imagine this church? Instead nga bersikulo ang atong ibutang diha, markang bungo atong ibutang diha nya diri drawing sa unsa ba diha nga scorpion. Inigsulod nimo diri unsa may imong impression? Wa na ka nga dili man ni sa templo sa Ginoo, dili man ni sa dili na ko ma-feel ang holiness diri. Inanausab sa atong kinabuhi, and we should understand 1 Corinthians 14 verse 40, let all things be done decently and in order. And in 1 Timothy chapter 4 verse 12, 1 Timothy chapter 4 verse 12, please bear with me. We are taking verses for us to have understanding why serving God, we should follow what God has set up, not worshiping God in our convenience. 1 Timothy chapter 4 verse 12. It says there, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers. How? In word, in conversation, in charity, in spirit, in faith. These are very important things nga atong i-set up sa atong kinabuhi nga mahimaya gyud nato ang Ginoo. Dili lang kay atong himayaw ng Ginoo, but we should set ourselves nga mahimong maayo nga ehemplo, example among the believers. Kaya nga naman, wala pa lang tayo isulti about sa pulong sa Ginoo sa ubang mga tao nga wa pa nakasabot kaalam sa atong sa pulong sa Ginoo, sa diya makit-an ta nila in word, in action sa atong pamisne, makayo sila naagi Ginoo ning tawhanan ni. Let no man despise the youth. Kaya nga kung naman tay daghan gyapon ng kaso karon aning pangbastos, kaning naay ma-rape. Kaya nga naman, ilang gina-provoke magudang ubang tao on the way how they project themselves sa ilang panamit, sa ilang panulti. Diba? It's like you're inviting them. But when we follow as what the Word of God says, let no man despise the youth. Dili nato i-allow nga mabastos ta. That is why we should be a good example sa pamulong, in conversation, sa panultihon, sa paghatag, sa pagtuo sa espiritu, o sa purity, sa giingon din sa atong Ginoo. Because as far as I can see, most of these coming generations karon, mao gyapon ang giingon sa book of Proverbs chapter 30 verse 11 to 14. Kung anong kani atong bersikulo nga gi-take up karon sa book of Joshua, this is a very good reminder sa matag usa ka nato nga ato kinabuhi nga mga ginikanan, kamo nga mga hamtong, kamo nga mga batan-on, sugod pa lang karon, we should be a good example. Kaya nga di ba inani ning mga batasan sa mga kabataan karon? Proverbs 30 verse 11, there is a generation that curseth their father, and that not bless their mother. Wala ba na nagapangitabo karon? Verse 12, there is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from
their filthiness. Verse 13, there is a generation of how lofty are their eyes, and their eyelids are lifted. Iba natin na ma-relate about drug-related cases. Panahubog, bisyo. Verse 14, there is a generation whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men. Dili lang kay may kay magtubag-tubag sa mga ginikanan, as well usab sa uban nga tao, that they do not filter kung siya lang ginasulti. Kaya ano, mo yun rapod, mo may nasa akong kasing-kasing. Yeah, tinuod mo na sa imong kasing-kasing, but God said, be thou an example. Ha? Ningon bang Ginoo nga, isulti ang imong gibati, nga kanang tawhanon nga gibati, naaman na, ug di ta kapugong. As what God said, be thou an example. Don't you know that we are the mirrors of our children? Labi na sa atong panimalay. Mao ni giklaro yun sa tribe of Reuben, sa tribe of Gad, and half of the tribe of Manasseh, nga priest Phinehas, kung amo ning gi-create, it is not just nga among gi-set up nga ang mga musulon nga henerasyon, they will always remember on how to worship God as God has set up. Ikaduha, that we should serve God in fear. Gusto ding mga lagat sa Ginoo nga for complacency lang, nga walay kahadlok. What is your greatest fear? Nga mahurot ang atong kwarta? Mawala ang atong kabtangan? Mo ba na atong greatest fear? I think not. Our greatest fear, it should be nga basig ikaw ray malangit, unya imong mga anak, imong mga kaparintihan di pod malangit. That should be our greatest fear. That should be a memorial nga atong ipabilin, nga ehemplo sa atong mga kabataan, nga magkugi usab sila sa pagsangyaw. Kaya nga naman, kung giset up nila ni nga memorial, it is not nga mahadlok sila mahurot ang ilang kabtangan, but mahadlok sila nga instead mapadayon ang panalangin sa Ginoo sa ilang tribo, maputol og tunglo ang mupuli sila. And we should not allow that nga may tabo sa atong pamilya. Nabay category ang giingon sa 1 Timothy 4:12, that be thou an example to all the believers. Wala. Nabay specify diri nga to all mothers, to all fathers, and to all children. Wala. Bot pasabot sa ato ang tanan ni siya. Nga pahinumdum. Mainahan man ka, maamahan man ka, maanak man ka, pag umangkon, o kinsa man ka sa membro sa panimalay, so long that you are a believer of Christ, be an example. Be a good example in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, and in purity. Kaya mas kinunsaon na itong paningkamot, dili na ito ubanan sa prinsipyo sa atong Ginoo ang pagdisiplina sa atong anak. Muliko ug musukwahi, musungag yun na sila. That is biblical. Remember Proverbs chapter 22, foolishness is bound in the heart of a child. Pero ang pulong sa Ginoo dapat ang maoy magtimon sa ilaha. The same chapter, train up a child in the way he should go, for when he is old, he will not depart from it. As I said, what is your greatest fear? Dili dapat ang bahandi, dili dapat ang atong kaptangan, but ang atong greatest fear is ang masaag ang atong anak, maadto sa kadaglagan ang atong mga kaparintihan, kaya wala ato sila nasangyawan. In Proverbs chapter 1, verse 7, the Word of God says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Knowledge, I mean. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. In chapter 8, verse 13, Proverbs chapter 8, verse 13, what is God's fear?
Proverbs 8, verse 13. What is God's fear? The fear of the Lord is to hate evil. Pride and arrogancy and the evil way and the froward mouth do I hate. Fearing God is not just the start or the beginning of wisdom and knowledge to our life, but fearing God is to hate evil. And we should understand that we should also be careful sa atong mga bata. Kaya nga, ang atong komunidad karon is full of hate, full of evil, full of wickedness. They do not fear the Lord. Dagan to nakaila sa atong Ginoo. But the question is, do they fear God? Muna dagan dili magduwa-duwa mo dunggab, dili magduwa-duwa mo patay. Di ba kung last week nasa parking area, lalisay sila sa gihimo siyang kalalis nga driver gibaril niya, then sibat siya. Inana lang ba kasimple? Had not been na nasa'y kahadlok sa atong Ginoo. Muna yung the fear of the Lord is to hate evil. Pride. Garbo. Proverbs chapter 14, verse 27. Proverbs 14, verse 27. The fear of the Lord is a fountain of life. To depart from the snares of death. The fear of the Lord is not just wisdom and knowledge. The fear of the Lord is not just to hate evil. The fear of the Lord is a fountain of life. Pagkanindutan. And we want that sa atong kinabuhi. Panalangin. Fountain of life and to depart from the snares of death. Meaning, you are prudent. You know what that means? Prudent. Asa man to si Cedric? Wala si Cedric. Ito kong primitive pangutan. What is prudent? Do what is good and do not do what is not good. As simple as that. Proverbs 19, verse 23. Proverbs 19, verse 23. The fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied. He shall be visited. He shall not be visited with evil. You know, God's fear is our protection. Because we are aware both sides unsa atong likayan, and so God will always protect us. And lastly, Proverbs 3 verse 7. The fear of the Lord. It's an instruction there. Fear the Lord and depart from evil. So this morning, if this tribe of Reuben and Gad have set up this altar, not just to remind themselves in their present time, but to remind the next generation and the next generation na dili maputol ang tama nga pagpangalagad sa atong Ginoo, not just for convenience but what God has set up, which is sacrifice. And that memorial as well is to remind them about the fear of God. And from the verses that we have read today, ang kahadlok nato sa Ginoong gugma nga magsunod, dako kay benefit sa atong kinabuhi. Magampot ta. Labing balaan ug langit nun Amahan. Lord, salamat sa imuhang pulong. And sa story sa Joshua chapter 22, niining a tribo that they have been accused of making a temple sa mga idols. But Lord, it is not because they don't want the blessings to stop, but they want it to be in their tribe continuously, not just in their present time, but for the generations to come. Lord, help us, guide us, and lead us to do the same, that in our house, our lives will be a memorial, a reminder
and we will remind our children, our wife, our husband, to serve God is full of sacrifices. And to serve God is not for our convenience. And to serve God always with fear. And Lord, I'm praying that those words will always be in our hearts and mind to remind us as always. And Lord, help us to be prepared karon sa among ikaduha nga seremonya, which is ang among Lord's Supper. That everyone should be prepared on this. Tinitanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen.